marangal na pag-aasawa sa paningin ng Diyos. So tayo man ay may asawa na o kahit mga single ay makikinabang sa pahayag na ito. Ito ay ihaharap ni Brother Amado Simbulan. Brother Simbulan, para po kayo marinig. Ano ko na to? Stick ko na ganyan. Okay, lahat tayo ay nandito, masaya, excited, at medyo may nervous. Kaya salamat kanina sa prayer ni Brother Tumanag, kasi sabi niya paglumayan ako, kasi may nervous ako eh. Ayan. So nandito tayo dahil sa pinakamahalagang araw, okasyon sa ating dalawang kapatid, Levi at Molina. Kaya nandito tayong lahat, nagkukapuhan, nagagandahan. Pero sa araw na ito, ang pinakamaganda, si Molina. At ang pinakamwapo, si Levi. Okay? Walang tututol. Pansinin natin, mga kapatid, ang ganitong okasyon ay nagbibigay dangal. Hindi lamang sa ikinakasal, hindi lamang sa mga kinuhang mga participant doon sa entourage, kundi higit sa lahat, sa originator ng kasalan, walang iba, kundi ang Diyos na Jehovah. At ito rin ang pinagmumula ng tinatawag na kaganakan. Okay, masaya na si Levi noong nag-iisa siya, pero nung nakita niya si Molina, nag-spark yung dalawang mata niya, ang sabi niya, this is it. Paalala ko yung sabi ni Levi nun sa akin nung akala ko di na siya mag-aasawa, sabi niya, paano to kuya? Na-in love Ayan, oo nga naman Sabi nga, wala nga hadlang pagka nakaramdam ng pag-ibig. At nag-desisyon sila, December 18, sa tulong ng siyempre kung sino mang tumulong sa kanila na mag-set ng araw, December 18, 2023. So ngayon, nandito tayo. At isang kagalakan na lahat kami ay nandito na na-invita ninyo. Pero pansinin ninyo, Levi at Molina, ang pag-aasawa, isang paglalaan din ng Diyos ni Jehovah, nang sabi nga rito ay namamalaging kapakinabangan at kaligayahan bilang mga anak niya sa lupa. So talagang yun naman ang dinisenyo ng Diyos ni Jehovah. Yung lalaki at babae ay magsama bilang mag-asawa at tumupad doon sa kanyang layunin. Ngayon, nais nating basahin, pwede rin po rin yung sundan sa inyong sariling isipin ng Biblia. Itong Genesis, Kabanata 2, talatang 21 at 22. Ganito ang mababasa. Kaya ang lalaki ay pinatulog ng mahimbing ng Diyos na Jehovah. Habang natutulog ito, kinuha ng Diyos ang isa sa mga tadyang ng lalaki at saka isinara ang laman sa ibabaw nito, sa 22. At ang tadyang na kinuha ng Diyos na Jehovah mula sa lalaki ay ginawa niyang isang, sabi riyan, babae, at dinala niya ang babae sa lalaki. So talagang ginawa ng Diyos na Jehovah si Eva out of Adam. Pansinin, ang paglalang ito, sabi rito, ay nilayo ng Diyos para maging isang permanenteng pagsasama. Okay, nung dinala pala ni Jehovah si Eva kay Adan, yun yung sa diwa ay kasalan. Parang kanina dinala si Molina ni Brother Romeo tsaka si Mama mo, dinala ka, tapos nag-meet kayo halfway, nag-start doon yung seremonya, na kasalan nga ito, walang buta. Okay? Sa Genesis 2:24, ganito ang binabanggit. Iyan ang dahilan kung bakit iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at mamumuhay kasama ng kanyang asawa ng babae at sila ay magiging isang laman. So, iisang laman.
pag sinabing isang laman, kung ano man yung masakit kay Monina, masakit din kay Levi, masakit kay Levi, masakit kay Monina. Kasi isang laman na nga, ano. Parang ito yung sabi nga, it defies yung mathematics na 1 plus 1 equals 2. Eh dito, 1 plus 1 equals 1. Ano, kasi nga, nag-unite kayo bilang iisang laman. Okay. Kaya pasinin natin, yamang ang Diyos na Jehovah ang siyang originator ng kasalan. Therefore, para maging matagumpay din ang inyong pagsasama, dapat na laging isinasama si Jehovah. Sa iba, ang sabi nila ay sentro ng pagsasama si Jehovah. Tama naman iyon. Ngayon, ang tanong dito, paano ninyo magagawang panghabang buhay ang pag-aasawa na may pag-ibig at kaligayahan? Mamaya may pipirmahan kayo, Levi at saka Monina, pero walang nakalagay doon na 5-year contract, 10-year contract, 15-year contract, so on and so forth. Walang ganon. Kasi iyan ay commitment nyo ng panghabang buhay. Unless mamatay si Levi, so that's it. O kaya mamatay ka. Kasi sabi nga magsasama kayo hanggang kamatayan o sana hanggang doon sa bagong sanlibutan. Di ba yun naman ang wish natin? Magkasama, maglingkuran sa Diyos na Jehovah doon sa bagong sanlibutan. Okay, ngayon pasinin ninyo, meron mga bagay na dapat nyo bigyang pansin. Sabi rito, upang maging panghabang buhay ang Kristiyanong pag-aasawa, dapat unahin ng mag-asawa ang Diyos sa kanilang buhay at sundin ang kanyang payo. Ngayon pala kung sinunod nyo na ang payo niya. Bakit? Kasi hindi kayo naghanap ng isa na hindi naglilingkod sa Diyos na Jehovah. Pinili nyo ang isa't isa na kapwa naglilingkod sa Diyos na Jehovah. No? At ngayon, pinili nyo rin maging malinis sa paningin ng Diyos na Jehovah, kaya kayo ay tawag dito worthy na ikasal dito sa Quintanahon. Okay? Kaya pasinin nyo. Binabanggit dito para masabing lagi nyo isinasaisip ang Diyos na Jehovah. Meron binabanggit dito na pangatlong ikit. Alam niyo yung ikit? Strand sa Ingles. Yan. Pagka double strands, matibay naman na yun. Pero kapag sinamahan ng ikatlo, yun ay si Jehovah nagiging mas matibay. Hindi madaling mapatid. Okay, kahit na ma-ratify pa yung dito sa Pilipinas, yung divorsyo, hindi yun isipin na after 5 years, I'm gonna be divorced. Hindi ganon. Okay? Pansinin ninyo, Monina at Levi, lagi sana ninyo isa-isip ang Diyos na Jehovah kapag ka merong pagkakataon na meron kayo hindi pagkakaunawaan. Magsisimula ang di pagkakaunawaan nyo ng seryoso mamayang pagkatapos na ng kasal. Kaya, kasi doon nyo na makikita yung mga hindi nyo nakikita noon. O posible nakikita na noon pero hindi masyado. Ngayon, mas makikita ninyo ng malapitan. Mamamagnify iyon. Pero sana, dahil sa pag-ibig, kahit nakita ninyo, handa rin kayong magtakip ng mga nakikita ninyong mga di kanais-nais. Okay? Kaya laging bulay-bulayin ang payo ng Biblia. Okay. E payo para kay Levi, may gugnayan dito, pwede nyo ihanda ang Biblia, no? Ayan. Ang asawang lalaki na gustong igalang ni Monina, Levi. Ito yun. So bilang isang may asawang lalaki, meron ka ngayon na mag-start mamaya. Ano yung magiging role mo na yun? May idea ka na? Kasi ministerial servant ka sa congregation, ano? Pero sa pamilya, magmula mamaya, anong magiging role mo? Pagkatapos natin pinirmahan yung ano doon, alam mo kung ano magiging role mo? Head of the family. Kaya, head of the family. Kaya, kahit wala kayong magiging anak, family pa rin. Ikaw ang magiging
hulog. So ikaw ang inatasan ni Jehovah na maging hulog. Siyempre gusto mo ngayon na igalang ka ni Molina. Pero para maging mas katanggap-tanggap kay Molina na igalang ka, eto yun. Sabi rito, kailangan mahusay kang magdesisyon, maging mahusay kang mangunguna sa iyong pamilya. Ano? May binabanggit dito sa family book, may kagnayan sa bagay na iyan, na unang-unang binabanggit dito, bilang isang ulo ng pamilya, hindi mo kinakailangan maging katulad ni Hitler, kundi ang dapat na maging katulad mo o ng lahat ng mga ulo ng pamilya ay si Kristo. Ayan. Pagka sinabi si Kristo, ay siyempre, magiging mahusay na ulo ng pamilya. Ayan. Ano yung pagiging malumanay, punong-puno ng pag-ibig. Ayan. Actually, sa pagiging mag-asawa, nagiging mas malaki bawat araw, Levi, ang pag-ibig mo dapat kay Molina. Ano? Pag-gugulo yan, unti-unti, lalo pagka kayo ay mag-asawa na. At kasali dito, Levi, yung paglalaan ng material, emosyonal, at higit sa lahat, spiritual. So, paano mo may lalaan iyon? May binabanggit dito sa aklat na dapat ikaw mangunguna sa paglilingkuran sa Diyos na Jehovah. Sa field ministry, paghahanda sa mga pagpupulong, ganyan. Dapat meron din kayong family worship evening. Okay? At kinakalimutan ng karamihan kasi sabi nila, sa pagiging abala, hindi na nila binibigyan pansin yung paglilibang. Pag sinabing paglilibang, hindi lang naman basketball yan o ano man, ano? Kahit pumunta kayo sa Villa Gloria na dadalawa kayo, wala naman masyadong gastos, paglilibang kayo. Dapat meron kayong gayon. Kasi mahalaga pala iyon para sa inyong mas matibay na pagsasama. So mahalaga ito, Levi at Molina, no? Okay? So huwag natin kaliligtaan iyon. Ngayon binabanggit dito, hindi pinahintulutan ng Kristiyanong pagkaulo na maging diktador or marahas. Pag sinabing marahas, Levi, ngayon meron tayong nababalitaan, no? Yung magaan yung kamay nila sa kanilang asawa. Never sana mangyari yun at hindi talaga dapat sa Kristiyanong mag-asawa, no? Kamay or paa o dila. Ayan. Pero pagka bumangon yung mga di pagkakaunawaan, ito ang kailangan mong bigyang pansin. Pakisuyo sa iyong Biblia, ito ang mabasa. Levi. Teka. Sige. Papasahin mo ito, Levi. Efeso 5:25. 28-29. Mga asawang lalaki, patuloy na mahalin ang iyong asawang babae kung paanong iniibig ng Kristo ang kongregasyon at ibinigay ang sarili niya para dito. Salamat. 28-29. Sa katulad na paraan, dapat mahalin ng mga asawang lalaki ang kanilang asawang babae na gaya ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawang babae ay nagmamahal sa sarili niya. Dahil walang sino mang napupuot sa sarili niyang katawan, kundi pinakakain niya ito at inaalagaan gaya ng ginagawa ng Kristo sa kongregasyon. Ayan. So, Levi, no? Alam ko, nasanay ka na namumuhay mag-isa, independent person ka. Pero sa ngayon, pag kumain ka, huwag mong kalilimutan si Molina. No? Pag bumili ka ng ulam, dapat good for two, hindi good for one. Ayan. Kung bibili ka ng damit, minsan ako, nabili ko na ng damit si ate mo, wala pa akong para sa akin. Ayan, sa totoo lang, gano'n.
Minsan naman ako lang bumibili sa sarili ko kasi meron na siyang dalawa. Okay. So, ibig sabihin, lagi natin kino-consider. Kung yung budget is not good enough for two, o di kung sino yung mas mahalaga sa'yo, edi yun ang unahin mo. Okay, yun lang naman ang punto rito. Pero higit sa lahat, alam mo itong pag-ibig na ito, hindi ito laging material. Pag may nadaanan kang santan dyan, o bulaklak ng rosal, o ano pang mga ano dyan, wala kang pambili ng stargazer o ng rose, sapat na kay Molina yun. Di ba? Gesture of love yun. Okay. So dapat na lagi mong isinasaisip si Molina nang higit sa iyong sarili mula mamaya o mula ngayon. Ayan. Ikaw naman, Molina, ano kaya ang inaasahan sa iyo ni Debbie? Okay. Para sa isang asawang babae, may pinabanggit din sa family book, may tugnayan sa papel mo. Mamaya si Debbie na ulo mo. Kung sa eroplano, dalawa ang piloto, di ba? Pero wala kayo sa eroplano. Kotse ang magandang ehemplo, no? Isa lang ang driver. So hindi mo aagawin yung malibela sa kanya unless gusto mo ma-aksidente kayong magkasama, no? So, ikaw ngayon, ang magiging role mo ay magpasako, subordinate kanya kasi siya ang magiging ulo ng inyong pamilya. Okay? Pinabanggit dito na hindi kababaan yung role na binibigay ni Jehovah sa babae. Kasi di ba kanina binanggit na kinuha ni Jehovah yung tadyang ni Adan, tapos ginawang babae at dinala kay Adan. Tama? Okay? Pero pansinin mo, Molina, ang tawag doon ng Biblia ay kapupunan. Komplemento. Kasi kahit anong gawin ng lalaki, merong somehow kulang sa kanya. No? Na hindi magagawa na siya lang. So, kailangan niya lang katuwang. Ayan. Pinaalis na yung terminong katulong, kasi katulong. Ganun, katuwang. Pag katuwang, pwede magkasama kayong gagawa ng isang bagay para mas maging madali. Ayan. Kaya bilang isang babae, Molina, na asawang babae, sabi rito, na tinagabilihan ka na magbigay dahal sa iyong asawa. Nung kinasal si Rowena, merong binabanggit siya sa wikang Tagalog na parang yung pag-ibig at respeto. Kaya sabi niya PNR, pero sa English naman love and respect. Okay, so yun lang naman din. Kung si Debbie, dapat kanyang pagpakitaan ng pag-ibig at respeto, ikaw naman ay paggalang din at respeto sa kanya bilang ulo mo. Ayan. Kaya kapag kinikilala nyo ang bawat role ninyo, magiging mas maayos ang pagsasama. Pero definitely, wala namang perfectong pagsasama. May mga, may mga roughs na pagdadaanan, problema. Kaya pakisuyo, Molina, yan, pakibasa mo naman ang iyong bahagi. Efeso 5:22 hanggang 24. Magpasakop ang asawang babae sa kanyang asawang lalaki kung paanong nagpapasakop siya sa Panginoon. Dahil ang asawang lalaki ang ulo ng kanyang asawang babae, kung paano ang Kristo ang ulo ng kongregasyon, na katawan niya at siya ang tagapagligtas nito. Ang totoo sa 24. At 24. Ang totoo kung paano ang kongregasyon ay nagpapasakop sa Kristo, ang mga asawang babae rin ay dapat magpasakop sa kanilang asawang lalaki sa lahat ng bagay. Kaya, salamat. Buti binasa mo kasi nandito yung pinaka pagpapasakop. Ayan. Pero hanggang saan ba yung pagpapasakop? Siyempre, relatibo. Kapag may mga bagay na pinapagawa, which is di naman siguro tayo ipapagawa ni Levi, na salungat sa pamantayan ng Biblia, siyempre hindi mo susundin. Pero kung wala itong sinasalungat sa pamantayan ng Biblia, kahit na hindi ka masyadong agree, susundin mo. No?
May mga bagay hindi ka masyadong sang-ayon, pero susunod ka. Ngayon, kapag siya naman ang nagkamali, anong gagawin mo? Sinabi ko na kasi sa'yo eh. Pero sabi ng artikulo ng Bantayan, hindi raw pagpapakita iyon ng paggalang kapag ka meron gayon. No. O nga, alam na niya yun, nagkamali siya. Okay, next time, hindi ko na uulitin. Next time, kukunin ko na ang, o hihingin ko na ang iyong ano. Pero Levi, bilang ulo ng pamilya, di ba si Abraham ang ano natin sa gano'n, ano? Nakinig siya kay Sarah. So pakinggan mo rin yung kanyang suwestyon. Baka naman mas maganda doon sa naiisip mo. No? So yun ang binabanggit dito. Okay? Kapag nagkamali, sabi rito, huwag hahamakin si Levi. Yan. Posible naman kasi magkamali. Bakit? Hindi naman saktan eh. No? Ngayon din, ikaw, bilang sama babae, posible ka rin magkamali. Hindi ka rin naman kasi sakdal. So dalawang di sakdal, pag pinagsama, posible yung mga pagpapasya ay magkamali. Okay? Pero pinag-iisipan base sa kasunatan. Okay? So masasabi rito, malaki ang magagawa mo kung kadugod-dugod at maligaya ang tahanan. Moroon ang iyong role mo rin na ay beautification ng inyong tahanan. Ikaw ang pinaka-backbone ng home, hindi ng bahay. Regardless kung saan kayo titira, ang magiging tawag doon ay home pag pinagbuti ninyo ang pagsasama. No? Kasi sabi nga, ang home daw is not the edifice or the building itself, kundi kung sa paano kayo nagsasama. Okay? Ngayon, pansinin, mahalaga yung paglilinang ng inyong masidhing pag-ibig sa pagsasama ninyo bilang mag-asawa. Yan. Nare-remind din kami siyempre ng mga kasal dito. Ano? Magtanong ka sa lahat ng yan, Levi, ng mga may asawa. Tanungin mo kung hindi sila nagkaroon ng problema o pag-aaway. Sinungaling siya pag nasabi siyang perfecto, it was a perfect life. Sinungaling. O, kasi lahat nag-i-struggle na mapabuti ang pagsasama bilang mag-asawa. Okay? Pero pansinin ninyo, mahalaga pala rito yung pagdadamit ninyo sa isa't isa, sa inyong sarili ng pag-ibig. Paano ba yun? Pag sinabing pagdadamit ng pag-ibig, di ba kanina iba ang damit mo? Iba rin ang damit mo, no? Itong mga damit ninyo ngayon ay angko para sa kasalan. Di ba? Kaya kayo ang pinakagwapo at pinakamaganda. Kami rin naman, di naman ganito yung damit namin araw-araw, tama? Oo. Pero ginagawa natin damtan para maging mas maganda, mas maging gwapo. Tama? Pero hindi naman ito pakitang tao, kundi sa halik nagmumula sa kaibuturan ng ating puso, yung tinatawag nating pag-ibig. Tapos, tawag dito, mula dito sa puso, sa panloob, nakikita ngayon sa ating mukha, sa ating panlabas, yung pag-ibig na iyon. So, paano nyo ngayon magagawa iyon? Kayong dalawa, Levi at saka Manila. Pansinin ninyo, yung mga damit, pagkasuot, mga ilang oras lamang, hindi na ganun kaaya-aya ang itsura. Tapos ngayon, papalitan mo yun, at pagkatapos magsusuot ng mas maganda ang na damit. At yung damit na yun, lalaban mo para maisuot ulit. So tayo, lagi tayong nagre-replenish, lagi tayong gayon. Sinisikap natin lalong mapabuti ang ating personalidad sa pamagitan ng pag-ibig. Diba? Okay. Kaya, yun sana ang lagi ninyong tatandaan. Kasi, pag-gising sa umaga, posibleng ma-encounter nyo na ang mga problema. Pag hindi na settle sa bandang gabi, magtutuloy-tuloy yun hanggang umabot na ng 1 linggo pag hindi na settle. Pero pag na-settle yun, mas maganda ang kahihinatnan.
Okay? Kaya sabi rito, mag-isip ng mga paraan upang ipakita ang inyong pag-ibig sa isa't isa sa araw-araw. Okay, sa araw-araw. At paglaan ng panahon, araw-araw upang mag-usap. Pag sinabi mag-usap, hindi ito yung pag-uusap na ginagawa ng, di ba, may namit ka lang dyan, may nakausap kayo, matalo kayo hindi nagsama, ay nakita, mag-uusap kayo. Minsan ito ay may mga bagay na inuupuan kasi may mga problemang dapat isettle. Halimbawa, masyadong masikreto si Levi. Hindi niya sinasabi sa iyo, magdadamdam ka. Ikaw din, ganun sa kanya. Di ba? So may mga bagay na dapat pinag-uusapan. Okay? Kasi magkasama kayo bilang isang laman. So yun ang lagi ninyong tatandaan. Kaya, sabi rito, ugaliin magpakita ng kabaitan sa maliit na bagay, gaya ng magigiling na salita at mga gawa ng pagmamahal. At tatandaan mo, Levi, dahil magpapakasal ka kay Rita o kay Monina, extended family mo ang kanyang pamilya. Magiging pamilya mo na sila. So ang pinapakasalan mo, hindi lang si Monina, pati na ang pamilya niya, parang gayon, ano. The same way sa'yo, magiging kapamilya mo, yung pamilya ni Levi. Okay. Kaya ang tawag mo na sa kay Brother Romeo ay Papa. Okay. Tawag naman ni Monina, pasalamat ka. Wala kang, pasalamat ka o lugi. No? Hindi mo na-meet yung ano. May mga extended family din. Sino yun? Yung mga relatives, parang tawag dito, kapalit. Hindi mapapalitan eh. Hindi kasi mapapalitan yung magulang. Never. They will be forever be missing. Pero yung mga relatives, sila na lang yung magpupuno kasi wala nang mama, si Levi at papa. So yung mga tatay bilang kapalit nila, sila yon, no? At yung mga Bakit mahalaga yon? Kasi sila rin naman ang matatakbuhan ninyo kapag may mga problema. Diba? Pero, pag may problema kayo, huwag mo sasabihin sa mama mo, ha? Wala yun, baka sugurin niyo si Levi. Sinesettle mo yun. Unless, may mga problema na hindi niya na masettle, umaluba na yun. O pwede kayong humingi ng tulong sa mga elder. Pero, as much as possible, wala sanang gayon. Kayo muna, at lagi yung isama si Jehovah. Kasi minsan, kahit yung maliliit Levi na problema, toothpaste, anong brand mo? Anong brand niya? Mamaya, magbabago kayo ng brand kung hindi kayo pareho ng brand. No? Paborito mong ulam. Baka puro hindi siya naman, puro gulay, malapit sa Baguio. O, then mag-meet halfway kayo, sinabawang gulay na puro karne. Okay, may mga gano'n, Okay. So, lagi natin tatandaan, lagi ninyong tandaan na sa iyong pagsasama, may problema, pero lagi kayong titingin sa solusyon. Kami natutunan namin ni Ate Lo yung gayon din. Ako rin bilang isang individual. Focus on the solution, not on the problem. Okay? So ngayon, alam ko, Levi, naiinip ka na, tinitingnan ko naman ang oras, don't you worry. Kaya may oras nandito. Hindi ko ako mag-overtime. So mahalaga na malaman at maunawaan ninyo, lagi ninyong sa isip, mahalaga kapwa sa inyo yung pag-ibig at paggalang. Okay? So ngayon, doon na tayo sa kasalan, yung mismong proper na kasal. Sige. Pwedeng yung mga witnesses ko at kayo dito sa tabi nila. Sister Abiles, kasi kahit na dyan na lang, para hindi kayo masyadong mahirapan din. Yan. Brother Manipon, pwede ka dito, kay Brother Aquines, saglit. Yan. Sige. May tanong kasi rito, no? Ikaw ba, Levi Aquines, sa harap ng Diyos na Jehovah at ng mga saksing ito ay tumubuha kay
Monina Rida Barte bilang iyong pinakasalang asawa upang ibigin at pakamahalin alinsunod sa batas ng Diyos na nakasaad sa banal na kasulatan para sa mga Kristiyanong asawang lalaki habang kayo ay kapwa na bubuhay? Anong sagot mo? Opo. Okay, salamat. Ikaw naman, ikaw ba, Monina Rida Barte, sa harap ng Diyos na Yehova at ng mga saksing ito ay kumukuha kay Levi Arquines bilang iyong pinakasalang asawa upang ibigin at pakamahalin at matinding igalang alinsunod sa batas ng Diyos na nakasaad sa banal na kasulatan para sa mga Kristiyanong asawang babae habang kayo ay kapwa nabubuhay? Ano ang sagot mo? Opo. Okay, salamat. Salamat po sa mga witnesses. No? May nagpapahintulot ba o may tumututol sa kasalang ito? Pwede na kayong last few minutes. Ayan. Siguro nagpapahintulot. Sino po magbibigay sa inyo ng consent o nagbibigay sa kanya? Papahintulot kay Monina, pwede tumayo para matanong ko kung wala kayong halong pagdududa. Yung mga parents. Kayo po ba, Brother Barte, binibigay niyo ng bukal sa inyong puso si Monina bilang maging asawa ni Levi? Okay, maraming salamat po. So, tutuloy natin. Walang makakahadlan. Okay. Pakisuyo, bigyan pansin, ano? Ito na yung iyong pledges. Pangako. Pagka-plan ko, sasabihin mo pangalan mo at mamaya sasabihin pangalan niya, no? Okay, pwede kayo magharapan. Yan, huwag kayong titigil sa akin kasi hindi kayo sa akin manunumba. Ako si Levi Arquines. ay kumukuha sa iyo, pangalan niya, Monina Rida Barte, upang maging aking pinakasalang asawa, upang aking, maging pinakasalang asawa, upang ibigin at pakamahalin, upang ibigin at pakamahalin, alinsunod sa batas ng Diyos, alinsunod sa batas ng Diyos, na nakasaad sa banal na kasulatan, na nakasaad sa banal na kasulatan, para sa mga Kristiyanong asawang lalaki, para sa mga Kristiyanong asawang lalaki, habang tayo ay kapwa, magkasamang nabubuhay sa lupa, magkasamang nabubuhay sa lupa, ayon sa kaisa ng Diyos sa pag-aasawa. ayon sa kaisa ng Diyos sa pag-aasawa. Okay, salamat. Si pakisuyo yung microphone. Ganun din, ano? Ako si Monina Rida Barte, ay kumukuha sa iyo kumukuha sa iyo Levi Arquines upang maging aking pinakasalang asawa, upang aking maging pinakasalang asawa, upang ibigin at pakamahalin, upang ibigin at pakamahalin, at matinding igalang, at matinding igalang, alinsunod sa batas ng Diyos, alinsunod sa batas ng Diyos, na nakasaad sa banal na kasulatan, na nakasaad sa banal na kasulatan, para sa mga Kristiyanong asawang babae, para sa mga Kristiyanong asawang babae, habang tayo ay kapwa, habang tayo ay kapwa, magkasama nabubuhay sa lupa, pagkasamang nabubuhay sa lupa, ayon sa kaisa ng Diyos sa pag-aasawa. ayon sa kaisa ng Diyos sa pag-asa. Okay, salamat. So, yun ang inyong tatandaan, ano? Pangako niyo yan sa isa't isa, sa harap namin, lalo na ng inyong napiling mga witnesses, at sa Diyos na Yehova, higit sa lahat. Meron bang sinsig kayong, okay, hindi pala rin there, mali, sige. Salamat, Sister Agnes. Sige, pwede mo nang isuot, Levi kay Monina. Hindi ko alam kung sino nawa mo na dyan. Basta pag naisuot niyo yan, okay na. Magkasya, lakit din. Ay, yung pagsusuot ko ng sisig, mga kapatid at mga kaibigan, ay wala namang tinatawag dito na requirement na dapat may ganyan. Kundi, lang yan, panglabas na pagpapakita na sila ay committed sa isa't isa. Kung walang sisig, okay din. No? Ang mahalaga, yung commitment ninyo sa isa't isa.
Okay? Bago tayo magpirmahan ng dokumento, yamang sina Levi Arquines at Rita Barte ay nakipagtipan sa harap ng Diyos na Yehova at ang mga saksing ito na tanggapin ang isa't isa sa buklod ng pag-asawa. Ako bilang isang ordinadong ministro at sa pamagitan ng mga otoridad ay pinagalo sa akin ng banal na kasulatan at ng Republika ng Pilipinas ay nagpapahayag na sila ay mag-asawa na. Ang pinagtuwang ng Diyos ay huwag maghiwalayin ng sino mang tao. Ngayon, para maging mas opisyal ang kasalang ito, ito na yung mga dokumento. Actually, kung hindi nire-require ng batas ito, di naman kailangan ito, no? Hindi nagkaroon ng ganitong pirmahan si Adan at Eva. No? Pero yamang ito ay requirement ng batas, kailangan sumunod sa batas. Okay? Pakisuyo sa okay? Tsaka po sa mga witnesses. Ipakilala sa inyo sa kasalang ito sina Brother at Sister Arquines. Sa ngayon sila na ay opisyal na mag-asawa, kaya maraming salamat sa inyo at congratulations.